Magkakasunod na ang insidente ng panloloob at nakawan ang naitala sa mga condominium unit sa Barangay Santa Lucia, Pasig City simula nitong Enero ng taong kasalukuyan. Ayon sa galit na biktima ng pagnanakaw, panglima na umano sila sa niloobang unit sa lugar. Pasado alas 7 ng umaga ng 21 ng Pebrero, nang tangayin ang kanilang motor, cash, mga identification card at susi ng Mercedes-Benz. Pagnanakaw ng sasakyan, including pagkuha ng susi ng aming sasakyan na Mercedes-Benz at pagkuha at pagkarnap ng aming sasakyan na motor, no? And ito ay dumaan ang magnanakaw sa bintana dito sa aming kusina, wherein ito ay nangyari sa oras na alas 7 ng umaga hanggang alas 7:30 ng umaga. So, yun yung oras na tinitingnan namin dito at hanggang ngayon, nandito ang SOCO para i-check ang mga fingerprints na pwedeng pagkakilanlan ng suspects. No? Ang nakuha sa amin ay driver's license ng kasama ko, kasama ang cash na 5,000 pesos, susi ng Mercedes-Benz, susi ng Aerox na motor, at yung Aerox ang natangay. Maaaring hindi natangay ang Mercedes because the new Mercedes features, ang hirap mo mapatakbo, no? Lalo't kung hindi ikaw ay gamay sa pagpapatakbo ng Mercedes-Benz. Kami ay panglima na ninakawan ngayong February. Simula Enero, mga petty na gamit ang ninanakaw katulad ng bike, no? E-bike, dun sa amin sa taas, which is on 3rd floor, Diamond ang ninakaw. Yung nung Monday ng madaling araw, ang ninakaw ay cash at alahas, no? Ngayon naman, ang ninakaw sa amin ay motor, even susi. Well, nawalan din kami ng petty cash na around 5,000 pesos. As a matter of fact, ang galing nga na wag nanakaw eh. Alas 7 ng umaga, tumitira. Hindi na siya hating gabi. And so far, yung lead natin ngayon ay CCTV ng ating kapitbahay. Ito lang ang moving at pwede natin gamitin as pinpoint na nawala ang motor sa oras ng 7:46 hanggang 7:48. Actually, nandun pa ang motor ng 7:46 ng umaga. In a matter of 1 minute, nawala ang motor ng 7:48. So ito ay pang-limang nakawan simula pa noong January dito sa East Ortigas Mansions at ito ay nakakaalarma para sa safety at security ng aming condominium. Kasi noong Lunes ng madaling araw, alas 4 ng umaga, may ninakawan din sa kabilang building. I think it's in Ibiza. So this week, pangalawa ito na nangyaring incident sa aming unit. At ito ay condemnable, hindi ito katanggap-tanggap, lalo na okay lang kung ang nananakawan sa amin ay gamit, pero kung ang ninakaw na dito ay buhay, it's really impossible to repeat. Dismayado ang biktima sa kapabayaan umano ng building administrator. Kulang sila umano sa security guard sa lugar. Tinitingnan din kung ito ba ay isang inside job, ngunit patuloy pa din ang investigasyon ng otoridad. Gaya ng nangyaring araw na ito, hindi ko masisisi kasi ang aming guard on duty, 4 lang. Sa laki ng buong community, I don't know kung paano nila i-check ang safety ng bawat building. No? May mga witness tayo na naka-witness ngayong umaga and identified na merong tao na gumagala, hindi lamang iisa kundi 2 or 3, at tinitingnan ng investigator kung ito ba ay may kinalaman dito sa mga unit owner na nakatira. Ang nakakalungkot dito, nung nakausap ko ang operations manager ng security namin, inamin niya na 8 ang available na nag-umiikot araw-araw. So sa 24 hours, 4 lang ang nakaposte or naka-duty. Ngayon, ang tanong ko dito, ano ang resolutions na pwede nating gawin para mapalakas ang security force? Now, ang sinasabi niya sa akin, magdadagdag ng security, magdadagdag ng firearms. And isi-set aside at magre-request sa PMO office ng karagdagang force ng security. But at this point of time, until now, mula nung nangyari nung Monday, wala pa rin maliwanag na aksyon. Even the reports or finality ng reports na nakawan ng Lunes, wala pa rin silang ginagawang aksyon. Hihintayin pa ba natin na magkaroon pa ng pang-7, pang-8 at hindi lang pag-aari natin ang ninakaw, kundi buhay natin? Hihintayin ba natin na may mamatay? Magkaroon ng bloodshed? Wala pa rin progress na inilalabas ang administration. As a matter of fact, ang isa pang nakakalungkot dito, may umiikot na circulation na ito daw ay fabricated yung mga nauna. Which is I doubt. Alam nyo,
kung ikaw ay ninakawan at sasabihin mong fabricated ang isang pagnanakaw, sa tingin mo walang consequences ito by the law? It's really a bad note, no? If you're an administration, if you're handling the administration, you need to be proactive and investigate further because ito ay kapabayaan. Kapabayaan ito ng administration. Unang-una, na-check nyo ba, ang security forces ba natin enough or ang manpower ninyo is enough, no? Para protektahan ang lahat ng residente o unit owner ng East Ortigas Mansion. Okay lang kung ang instances na nangyari dito sa amin ay first, second, di ba? Pero it seems to me na ang lakas ng loob ng magnanakaw. Consistently. Kung ikaw ay magnanakaw, magpapahinga ka ng 1 month, 3 months. Di ba? Pero kung ikaw, another day, aatake ka ulit, teka, maghunos dili tayong lahat. I mean, alam ng magnanakaw kung ano ang capacity ng security namin. May baril ba ang security namin? That's the question. No? Magpa-project tayo ng CCTV, taas kulang ang ating manpower. Sino nga habol na magnanakaw? CCTV? That's a very bad influx. No? Sa pakikipag-usap sa building admin na mas piniling hindi humarap sa kamera, kanyang pinabulaanan ang paratang ng biktima. Dagdag pa niya, patuloy silang umaaksyon at kumikilos umano para maresolba ang mga isyu sa lugar. Dahil dito, umalma ang biktima at nanawagan sa kapwa unit owners na makipagtulungan at aktibong magmatyag sa kanilang lugar para sa seguridad. Ito ay isang babala sa lahat na maging proactive ang lahat ng nasa condominium dahil ito, alam naman natin na ang pagnanakaw ay hindi natin malalaman kung kailan na-atake o ang mga magnanakaw. The most important is that visibility, coordination, and assistance, both private and government officials. Sana ang lahat ay maging vigilant, maging mapagmasid, mapagmatsyag sa ating paligid sapagkat ang magnanakaw ay nasa ating likuran lang. No? I asked the assistance of PNP, I asked the assistance of barangay, kasi kung hindi kakayanin ng community, ng ating security, sino ang magtatanggol sa atin? No? Now, kaya nga, ini-encourage ko lahat ng aking mga kapitbahay na maging vigilant. No, kung hindi kaya ng ating security, anong gagawin natin? Yung lahat ng may firearms na registered, ilabas nyo. No, kung merong kahinahinala, pumasok sa inyong bahay, automatic putukan natin. No, wala namang mangyayaring criminal offense tayo. Kung tayo pinasok na at pinagnakawan, pwede natin gumamit na tayo ng force. No? It's required by the law. Pwede natin gamitin yon. It's our rights. No? At wala tayong pananagutan doon criminally. So again, I encourage everyone sa lahat ng aking mga kapitbahay na may baril, gumamit kayo kung yan ay licensed firearms. No? Kung ang isang magnanakaw, naaktuhan nyo na nandyan na sa loob ng pamamahan nyo, inyo na pong putukan. Please lang. No? With the security measure at relax ang ating security, we will not guarantee kung merong safe na East Ortigas Mansions tayo na maaabutan at this point of time. Ang aking comments ay based sa pakiramdam ng isang ninakawan. I hope you understand. No? My feelings are very high. No? Kung I disclaim kung ako man ay nakapagsalita ng isang relevant information na against sa ibang group or individual, ipagpaumanhin ninyo, pero ito ang pakiramdam ng isang ninakawan. And I hope you understand with the sentiments that I have right now. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.